Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong puso natin mga kapatid, yung pagiging malinis ng puso ng bawat isa sa atin bilang mga Muslim ay talagang kinakailangan upang magiging kapuri-puri ang lahat ng mga ating mga gawain. Kinakailangan na maging malinis ang ating puso. Gawin natin, saan man tayo naroroon, sa anumang estado ng ating buhay, anuman ang kalagayan natin, ay kinakailangan na malinis ang ating puso. Dahil babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin mapapakinabangan anumang mga posisyon dito sa mundo. Hindi natin mapapakinabangan anumang dami ng ating mga kayamanan, ang ating trabaho, o ang ating mga pamilya, mga anak. Hindi natin ito mapapakinabangan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sapagkat darating tayo doon sa Allah sa araw ng paghukom na dapat ay malinis ang ating puso. Dahil kapag hindi malinis ito, pag hindi malinis itong puso natin, mga kapatid, ay apektado na lahat ng ating mga gawain. Isa sa talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Napakahalaga itong talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang dami-dami sa atin nakapag-aral, ang daming natapos, ang laking natapos, ang dami-daming pera, ang yaman, ang ganda-ganda ng mga trabaho, ang ganda ng mga posisyon. Napakaraming biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero itong puso talaga, kapag nasira itong puso, yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa araw na yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na magbibigay ng pakinabang. Wala nang pakinabang. Yawma la yanfa'u malun, ang kayamanan, ang salapi, wala banun, at ang mga anak, mga angkan, illa man atallaha biqalbin salim. Maliban na lamang sa sino mang dumating sa Allah na ang kanyang puso ay salim, malinis ang kanyang puso. Katangian ng isang taong Muslim, isang taong mananampalataya, malinis ang kanyang puso. At katangian ng isang taong munafik, isang taong mapagkunwari, ay marumi ang kanyang puso. May sakit ang kanyang puso. Yan ang sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Nasa kanilang puso, sabi ng Allah, sa kanilang puso ang sakit. Mayroong sakit ang kanilang puso. Ano itong sakit? Makikita natin sa ibang pagpapaliwanag, sakit ng tinatawag na nifaq, pagkukunwari. Kausap mo, maganda. Katabi mo, maganda. Pero pagdating sa kabila, hindi na maganda. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Kaya dadagdagan na ng Allah sa kanila ang sakit na ito. Sakit na nifaq, sakit na mapagkunwari, dadagdagan na ng Allah. Mapapansin natin na lalala ang kanyang pagpapakunwari o ang kanilang pagpapakunwari. Sa ibang paliwanag, sa tafsir, fi qulubihim marad, nasa kanilang puso ang sakit. Ano itong sakit na ito? Yung tinatawag na syak, pag-alinlangan, o kaya ay mayroong tinatawag na pagrireklamo. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. At dadagdagan na ng Allah sa kanila ang sakit na ito. Nareklamo na ng reklamo.
Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lalala na ito. Kung mayroon sa atin na may katangian na mapagkunwari, pagdating sa ibada, pagdating sa pagsamba sa Allah, pagdating sa da'wa, pagdating sa anumang bagay na may ugnayan, sa ating pananampalatayang Islam, sa ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tigilan natin ito mga kapatid. Iwasan na natin ito. Dahil kapag hindi natin iwasan, pinairal na ito ng pinairal, ay lalala na ito ng lalala. Kapag may katangian tayo, may katangian, ang isa sa atin na, laging nagre-reklamo, laging hindi nakukontento, iwasan na natin. Kasi pag hindi natin iwasan, lalala ng lalala. Dadami na ng dadami ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na yung pag-alinlangan sa relihiyon. Mga batas, mga patakaran, mga lituntunin, o anumang bagay pagdating sa relihiyon dapat ay panatag yung ating kalooban, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag-ingatan natin ang ating puso na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muttafaqun alayh, pakinggan ninyo mabuti. Ala, pakinggan ninyo mabuti. Ala, alamin ninyong mabuti. Unawain ninyong mabuti. Makinig kayong mabuti. Lilintibah. Ala, wa inna fil jasadi mudghah. At katotohanan na mayroong sa katawan. Katawan ng isang tao na isang kimpal o isang namuong dugo. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Na kapag ito ay naging mabuti, naging malinis, malinis ang buong katawan. Ano itong malinis ang buong katawan? Malinis na ang mga kamay na hindi gagalaw, hindi kikilos ng hindi maganda. Malinis na ang mga paa na hindi gagalaw, hindi kikilos ng hindi maganda. Malinis na ang mga mata. Malinis na ang mga tainga. Malinis na ang mga muka na hindi mo mapapansin sa kanya. Yung ibig sabihin, hindi pagkakakontento o kaya ay mga pagrereklamo. Pag may nakita siyang biyaya, may nakita siyang ipinagkaloob ng Allah sa kanyang kapatid, masaya siya. Kasi kung may dumating sa kanya na achievement o magandang biyaya, magandang balita na ibinigay ng Allah, masaya siya. Kung mayroong dumating sa kanyang kapatid na magandang biyaya, magandang balita, achievement, ay dapat ay masaya siya. Pero makikita mo yung taong may sakit ang puso, pag mayroong dumating sa kanya na ikalulugod niya, masaya siya. Pero pag may dumating sa kanyang kapwa, na ikalulugod ng kanyang kapwa, ay hindi siya masaya. Bagkus, makikita mo na idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kapag naging mabuti yung puso, yung isang namuong dugo, mapapansin mo yung kanyang mga kamay, mapapansin mo yung kanyang mga paa, mapapansin mo yung kanyang mga paningin, ang kanyang mga pandinig, ang kanyang mukha, ang kanyang dila. Ang kanyang dila, na ibig sabihin, mabuti na. Kasi hindi nagagalaw, makikita mo, maliwalas, masaya siya, at ibig sabihin, hindi magsasalita na anumang ibig sabihin, ay pakontra sa kanyang kapwa, o kaya ay pagtanggi sa anumang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha fasadat, tingnan, wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu. Kapag ito'y nasira, yung isang namuong dugo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasadal jasadu kullu. Masisira na ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga, pandinig, ang kanyang dila, lahat ng buong katawan, apektado na lahat. Ala wahiyal qalb. Pakinggan ninyo mabuti, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil walang iba kundi ang puso. Ang puso. Kailangan natin itong maging malinis, ang puso natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante. Namumuhay tayo dito sa mundo, masaya tayo. Kasi malinis ang ating puso. Pagdating sa kabilang buhay, masaya tayo kasi malinis ang ating puso. Malinis ang ating puso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.